Dun sa Duterte. Kay Sara. Ang pinakanangyari nung kay Sara, kaya nagalit ang Duterte. Marcos kay Sara. Sila muna. Si Marcos muna. Oo. Si ano? Romualdez. Romualdez. Kasi, nang nagkaroon ng budget ang DepEd na bilyon, kinakatkom nila kay Sara yung bilyon. Si Sara hindi pumayag. Na bakit nyo kukunin? Sila nga si Saldico at saka si Romualdez. 10 billion ata nakuha. No, hindi siya pumayag. Ang ginawa nila Saldico at saka ni Romualdez, nag-declare sila ng 10 billion, tapos kinuha nila yung 10. Yun ang unang away nila. Na alam nilang wala silang mapapala kay Sara. Kaya siguro nasa isip nila na pag nanalo to sa susunod na eleksyon, sira ang mga natin. Kaya doon na lahat nagsimula. Yun talaga. Kaya naglabas ng confidential fund. Mga naglabasan, pero lahat paninira. Confirm na paninira. Confidential fund nakakatuwa. Di ba yung paano ginastos? Ang confidential fund, ibig sabihin ng confidential fund, certificate lang. Ginawa yun ni Ping Lacson at Tito Soto. Kunyari, binigyan kita ng 100,000. Kaya gastusin mo to. Pero certification lang na nagastos ko sa ganyan-ganyan at chuchu. Wala na yung detalyeng pamasahe. Walang ganun. Nakalagay sa batas. Ngayon, sabi ng COA, na si Sara, nakulang yung documents. Doon, pumasok itong mga quadcom na ganyan-ganyan, nawala, channeling at chuchu. Binigyan ng deadline ng COA si Sara para makapagpasa pa ng iba. Di ba nakadepende yung quadcom sa COA? Kasi nga ito yung sinabi ng COA. Di nagpasa sa Sara bago mag-due date. Kaya si Sara hindi sumasagot sa mga hearing. Kasi wala pa kaming due date. Ba't dito kami papaliwanag? Magpapasa pa kami sa COA. Wala pang due date. Kaya ganun siya makipag sa hearing. Tapos, si COA naglabas sa hearing after ng ilang session na sa mga naipasa, clear si Sara. Maayos. Ginawa naman nila dun sa COA. China, baka ganyan. Kayo, ganyan, hindi nyo ginagawa yung trabaho nyo. China. Yung COA ngayon na hindi nangyayari. Kaya nga, confidential fund natapos. Clear. Yan ang eksena nila. Binapabagsak talaga nila. Kasi alam nila na kapag nanalo si Sara sa sunod na eleksyon, sira ang lahat ng nakawan. Magkakaroon pa kay Sara ng anti-graft and corruption. Pag nanalo siya. Ibig sabihin, kung sila Marcos, talaga. Ganun talaga. Ano yung sinasabi nila dati na yung bank, yung World Bank? Asan yun? Yung sinasabi nila na merong mga nakatanim sa bawat bangko na pera nila. Gold bar. Marcos? Oo. Chismis lang ata. Hindi ko rin confirm. Chismis lang ata. Tapos tingnan mo ngayon, sinusod nila si Duterte. Papasin mo lagi, di ba, ang daming hearing ngayon? Yung Pogo, si Kiboloy, si Alice Guo. Lahat panturo sa bandang pelik kay Duterte. Kasi sinisira lang nila. Mga hindi totoo. Mga paninira lang talaga. Wala silang hearing ngayon na abot pa dyan na labas si Duterte. Lahat puro Duterte puro. Obvious ang eksena. Yan sa di ba ngayon sa war on drugs ngayon? Ang hearing. Nagsalita ni ICC, yung international. Hindi nila papasokin yung war on drugs ni Duterte. Nagpetition ulit Trillanes, ayaw tumigil. Yeah, sure, panalo talaga si Sara sa election. Tsaka maganda ituloy yung war on drugs, tsaka anti-graft and corruption. Tsaka yung gusto ni Duterte dati na hindi nangyari kasi nga nagka-pandemic. Yung, kunyari, Bulacan. Lahat ng mga kinikita sa Bulacan, yung mga business, mga tax, hindi na pupunta sa government. Tapos manghihiram si Bulacan pang gastos. Sila na ang maghahawak. Tapos sila nagagastos kung ano mga kailangan ng pagkakagastosan. Ang kupitan nga lang dyan, nasa mga lang, mayor. Pero makikita mo kagad yung progress ng Madali pati imbestigahan kung may nakawa. Mayor lang imbestigahan. Hindi katulad sa gobyernong mahawak, hirap imbestigahan. Tapos maganda doon, lahat ng mga tao sa Maynila, magpupuntahan ng mga probinsya. Kasi, kumbaga yung level ng sibilisasyon nila, pataas kasi sa kanila nang umiikot yung pondo. So, luluwag ang Maynila. Traffic, iwas. Diba? Si Kimboy hindi na lumalabas ng hearing. Yung congresswoman ng Marikina, yung dating teacher, nung nangangampanya pa lang siya, yung mga bababang posisyon pa lang, naka-tricycle siya. Ngayon, sinilip ng mga tao yung mga relos, mga bag, pag may hearing, mga milyon. Mo? Oo. Okay.
Tapos siya ang nag-aano kay Sarah, yung sa script nga, yung confidential fund issue, yung sa hearing. Siya yung binarabara ni Sarah. Na plano nyo to, no? Scripted to, no? Tapos ano na siya ngayon, hindi lumalabas sa mga hearing. Tahimik siya. Raul Kimbo. Ngayon mga sumusunod na, sina Dan Fernandez, yung Quadcom naman. Mga feeling siga sa Congress. Sunod-sunod yan. Ang dami kasi, mga tao kasi nag-iimbestiga sa kanila. Tapos, tsaka hindi talaga dadalhin. Ako kaya ginagawa ko yung mga vlog ko talaga, sinesave ko, yung mga ginagawa ko. Kunyari, ganito yung ginawa ng ano. Pagdating ng election, tsaka ko yung ire-repost para maalala ng tao na ito yung mga pinagagagawa niyan. Kasi minsan nakakalimutan. Parang hindi talaga maiboto yan. Mabuisit. Nagtulong-tulong lahat ng Congress para kay Sarah. Kasi nga wala silang mananakaw. Pag si Sarah na naging presidente. Tama yung sinabi ni Duterte na nasa Congress ang pinakamalaking nakawan. Totoo talaga. Totoo naman talaga. Kasi sila nagbibigyan ng budget eh. Tingnan mo di ba yung hearing ngayon lahat sa Congress at sa Senate sa mga Duterte? Yung sa PhilHealth pang bayan yan, hindi pang kay Duterte, pang health ng lahat ng Pilipino. Yung flood control pang lahat ng Pilipino. Hindi tinatalakay yung pang dapat pang bayan. Yung pang bansa. Puro Duterte. Alam mo ng ano, yung talamak na sila manira. Ganyan pag nila yun. Alam ng lahat ng tao. Dati nga pag nag-post ka ng achuchucho, may mga lumalaban pa sa'yo eh. Siguro mga 60%. Kasi yan nga kami Marcos sa chuchucho. 40%, 60% Duterte. Pag nagbablog ako dati 40% Marcos. Ngayon punta ka sa mga vlog ko. Siguro sa 100 nag-comment, isa lang, hindi Duterte.